Kung pag-uusapan natin sa mga driver at operator sa kasalukuyan ay halos tuminto na sa pagmamaneho dahil sa taas ng presyo ng diesel. Biguin mo, 150 na ngayon. Ang 150 nyo po sa aming mga driver, aabot lang po to ng 5 kilometro. Ibig sabihin, 1:5 kilometer. Habang lumalayo ang tinatakbo mo, lalong dumadagdag yung diesel na konsumo mo sa paghahanap buhay. Ang mga tsuper po ay umaasa lamang sa mga commuter, sa mamamayan na nagbibigay ng nakabubuhay na kita. Kung ganito ang sitwasyon, papaano pa bibiyahe o magbibigay ng serbisyo yung mga driver operator sa malawak na nasa laylayan ng ating mamamayan? Di ba tihinto sila sa pagmamaneho? Dahil wala nang kikitain, wala nang iuwi sa kanilang pamilya. Kaya mahalaga na itong oil deregulation law na naninindigan ang bayan ng Batangas kasama ang inyong mga mayor, congressman, kagawad at mga barangay na tumutuligsa at nagdadala ng issue upang ang sistemang kalagayan na matagal na nating tinitiis ay mabago. Mabago sa usapin ng pagbabasura ng oil deregulation law na nagtatakda ng batas na umiiral na sistema. Halos 1998 up to the present. Nung walang oil deregulation law, 7 pesos to 9 pesos hanggang 12 ang presyo ng diesel. Sa ngayon po, 150. Kung ganyan ang sitwasyon, sa bawat pagtaas ng presyo ng diesel ay ang katumbas po nito ay ang pagbawas ng kita ng mga driver at operator. Kasabay po niyan yung pagtaas ng mga bilihin. Yun ang pinakamalaking issue na kinakaharap natin sa kasalukuyan. Kaya kung huminto na ngayon yung mga driver sa pamamasada, kasunod ng ihinto dito, yung mga hospital, yung pabrika, at iba't iba pa. Dahil mawawalan po ng mga driver at operator na maghahatid sa mga eskwelahan ng mga estudyante. Mawawalan po ng mga driver ang mamamayan na maghahatid sa kanila sa pabrika. Mawawalan po yung mga guro, lahat ng mamamayan. Mauubos, mawawalan maghahatid sa kanila. Kitang-kita po natin ngayon sa kasalukuyan. Napakahirap sumakay. Tambak ang pasahero. Ayaw bumiyahin ng driver. Lalo na po holiday ngayon. Kung nung may mga pasok, andyan ang mga estudyante, nag-lolos boundary kami, ngayon pa kayang holiday. Yun ang implikasyon, yun ang refleksyon, yun ang kalagayan ng mga driver at operator sa kasalukuyan. Kaya, kaisa kami sa hanay na nakikipaglaban ng Batangas. Kung may long march tayo nung panahon ng kagitingan, meron din tayo ngayon long march na nagaganap mula Batangas hanggang Manila. Nandito tayo ngayon nagsama-sama upang ikiit itong pagpapasura ng oil deregulation law sa pamamagitan at sa pamumuno ni Congressman Tebisque ng Batangas. Yan po ang isa sa dahilan. Kaya nag-isa man ako na pumunta dito, pero inirepresent ko ang pambansang pamunuan ng Piston. Magsasama-sama tayo saan man larangan ng labanan upang ikiit yung isang sistemang pagbabago na matagal na nating naantay. Sa bawat pagbabago, may nagaganap na krisis dahil sa mga katangian ng mga prokrata kapitalismo, ng mga imperialismo. Sa bawat krisis, may pagbabago magaganap dahil ang katangian nila, nagmumonopolyo, naglilika ng krisis, ng didigma, kitang-kita nyo na ang nagaganap ng mga kontradiksyon sa ating bayan. Kaya hindi tayo papayag na makalagkat doon sa mga digmaan na inulol sa pinap na libo-libo ang pinapatay mula pa ng panahon ng unang digmaan hanggang pangalawang digmaan at ahantong tayo sa pangatlong digmaan. Ayaw nating mangyari yan. Pero nakikita natin, magaganap yun. Kaya saludo ang pagbansang pamunuan sa kay Congressman Tebisque na naghahangat ng isang sistema na magbabago sa ating lipunan. Panahon na para magsalita. Panahon na para tumindig. Panahon na para magpasya sa ating kalagayan na dinaranas sa kasalukuyan. Isa lang
Mababaw lang naman mga kahilingan natin. Ipasura ang oil deregulation law na siyang nagbibigay ng daan-landas ng kapangyarihan sa mga ganit, sa mga tuso, sa mga mapagsamantala na ginagamit ang issue ng crisis para magpakna ng overpricing sa kanilang tubo. Yan ang isang malaking kasalanan na ginagawa nila sa mga Pilipino. Pangalawa, kailangan po natin ibasura ang excise tax sa langis. Ang excise tax sa langis, ang sabi nila, kailangan daw yan. Kapag tumataas ang presyo ng langis, isang gagamitin ang angkat o pangsuporta sa mga mamamayan. Kailangan ibasura yan. Sabi nila, ang ibat daw ay para magamit doon sa pangangailangan ng mamamayan. Nakikita ba natin yung mga ibat na kinukuha na kinokoleksyon sa bawat litro na ipinapataw sa mga driver at operator kapag nagbibigay ng serbisyo sa publiko. Inauna nga namin ang malaking responsibilidad ng gobyerno sa usapin ng discounted PWD, estudyante at senior citizen. Kahit pa magdagdag ng 10 piso na per interest, babawiin yan sa pamamagitan ng mga discount na inaapo namin. Yun yung refleksyon ng mga fact na yan na hindi natin pinakinakataan sa kasalukuyan. Ngato, kailangan natin pawiin ang Petron. Alam naman natin, bago pa isinapibado yung Petron na yan ay pag-aari natin mga mamamayan. Kaya mahalaga ang tulong ng mga congressman sa loob ng Kongreso upang yung lahat ng mahalagang bagay na pag-aari ng mamamayan, bawiin natin. Huwag natin ibigay sa mga tuso. Huwag natin ibigay sa mga pagsamantala. Sila ay alam natin kung ano ang intention nila. Dugo lang. Sa bansa, ang industriya ng langis. Sa pagsasabansa ng industriya ng langis, meron tayo sa Matampaya, meron tayo dyan sa parking Batangas. At iba, meron pa tayo sa West Philippines na hindi pa natidevelop. Kung ang lahat ng yan, isa sa bansa natin, isa sa pagkas natin, hindi tayo maghihirap, hindi natin dadanasin yan. Kayaman ng Pilipinas, pero naghihirap pagsabay ng Pilipino. Ang ibang bansa, wala silang tubig. Ang ibang bansa, walang lupa na mataniman. Wala silang mga resources. Sa atin na ang pito ang lahat. Mayaman sa ginto, mineral, copper. Yung naalala ko nga, yung nandun ako sa Marinduque. Isang kapuntuan ng Marinduque. Yung ilalim, copper. Copper. Mayaman tayo sa bakat. Hindi lang natin nagagamit dahil sa mga politiko, ng mga leader na nakaluktok dyan sa posisyon. Yun ang isang problema natin. Sa yung sahod ng mga manggagawa, batay sa pag-aaral, dapat nasa 1,200 ang sahod ng mga manggagawang Pilipino nationwide. Hindi itong regionalized. Sa pintilaman, sa nakabubuhay ng kita ng mga driver, ibalik sa dating 55 to 50 ang presyo ng diesel dahil napakamura lamang ang bili ng US doon sa Arab country, yung diesel na pinanggagalingan natin at gasolina. Ilan lang yan sa mga problema nating kinakaharap. Ang mahalaga dito, naunawaan natin yung mga issue. Ang mahalaga dito, nagsasama-sama tayo para sa kabutihan ng sangkatawan. Nagsasama-sama tayo upang igiit natin ang ating karapatan doon sa loob ng Kongreso. Kailangan malinis yan. Dito sa labas ng Kongreso, kailangan mulat at organisado na nakikibaka at sa mamamayan. Yun po ang dahilan ng mga driver at operator na sa kasalukuyan ay mulat na naninindigan at nakikiisa sa lahat ng sektor ng ating lipunan upang sa inaharap, sabay-sabay tayo nakahakbang, sabay-sabay tayo natutungo sa isang lipunan na maayos, walang maiiwan, walang malalaglag. Isang mapagpanayang hapon sa lahat sa inyo at pagpanayang araw mula sa magigiting ng mga tiga Batanggenyo, mula sa pambansang pangunahan ng Piston, Bong Baydun po. Namumuno sa amin
kay Congressman Leandro Ligarda Libiste, sabi nga ay unang distrito. Kaya siguro tayo yung umpisa ng ating pagkilos para sa ating pinaglalaban ito. Sa ating po kagalagalang na mayor, kasama po natin at ang kanyang mga konsihal, kami po ay kaisa ninyo sa atin pong hinahangad na ito na ipaglaban na may baba dahil napakalaki po talaga ng nakikito nito sa buong bansa. Yung po lamang, pasensya na po at kailangan muli nakapagsalita sa ganito malakihan ay sinano ko po yung aking kaibigan at yan po yung makakasarin po dating ng araw. Higit po sa inyo po lahat, magandang araw, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po, sir. Pwede po kaya nating mahingan ng isang maiksing mensahe ng ating pong konsehal Ayen na naririto po at nagpapakita ng suporta sa ating mga mamamayan ng bayan ng Nasugbu. Konsehala! Ay, hindi pala. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo higit sa, alam ko nandito ay karamihan ay taga Nasugbu. Ano po, sa ating minamahal at ginagalang na congressman na talagang lumalaban para sa ating karapatan. Nagkaroon siya ng public consultation sa bayan ng Nasugbu, sa Balayan at sa Lemery. Napakagaling na leader at sabi nga, bata pero dedikado, may determinasyon na paglaban. Hindi basta-basta itong hinaharap ng ating congressman. Congressman, suportado po kayo ng bayan ng Nasugbu. Sa pamamagitan po, siyempre, ng ating Mayor Tony Barcelon, kasama po ang aking kasamang konsehal ng dalawang konsehal ng bayan, si Konsehal Dennis Apasible at si Konsehal Abral. Kahapon lang po ay nandito ako. Nandun po kami sa Congress. Pero ngayon po, nandito po kami sa Lingwasan para po suportahan. Iba-iba po na bayan na barangay ito. Pero ganun po ang suporta po namin sa inyo. Makakaasa po kayo na susuportahan po namin ang inyong pinaglalaban. Dahil alam po namin, ang makikinabang po ay hindi lang taga Nasugbu, hindi lang taga unang distrito, kung buong bansa po ng Pilipinas. Kaya po, suportahan po natin ang ating congressman, Leandro Ligarda Libiste. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po. Hingan din po natin ang kaunting mensahe ang ating ex-councilor Dennis Apasible. Salamat po. Una po, isang pinagpahalang araw sa ating lahat. Alpigi ay sa ating butihing Congressman Leandro Ligarda Libiste. Magandang umaga po. At sa amin pong ginagalang na mayor, napakagaling na Mayor Tony Barcelon. Sampu po na ating mga kasama na narito po, kasama po si Konsehal Cabral at saka po si Konsehal Ayen Ramos Yudyan. Sa ating po lahat, itong araw na ito ay araw ng kagitingan. Tayo po lahat ay Batanggenyo na narito. Ang Batanggenyo ay una pagdating sa kabayanihan. Narito sa Batangas nagsimula ang unang mga lumaban sa paggigipit at pagsakal sa mga Pilipino. Ngayon, sa bagong henerasyon, may bagong bayani na nagsisimula para sa kapakanan ng mga Pilipino sa buong Pilipinas. At yan ay sa katauhan na ipinagmamalaki natin na butuing Congressman Leandro Ligarda Libiste. Mapalad ang unang distrito, mapalad ang taga Batangas dahil itinulak niya na may isang lingkod bayan na katulad ni Congressman Leandro. Tayo mga kasama ko ay sa panahon ngayon, hindi natin hangad ang totoong makapaglaban sa kapwa Pilipino at lalo higit
sa ating mga ginagalang na nanunungkulan. Ang atin lamang rito ay tayo ay kanilang pagmalasakitan. Ang tayo ay kanilang tingnan ang katatayuan na kapwa nila Pilipino at mga tao na naglagay sa kanila sa pwesto kung bakit nariyan sila. Gampanan naman nila ang pagiging politiko, ang trabaho na may halong pagmamalasakit sa bawat isang Pilipino. Hindi naman sa pinupuri dahil narito po ngayon ng ating buting congressman. Kung siya may nag-iisa na totoo na kayong paglaban, abay ano gawin? Sa panahon ngayon, sino lang ang halos ang mga congressman na nanungkulan sir, saludo po, hindi po naman sa kayuan, ay bihira po sa nanunungkulan ang kagaya ni Sir Leandro. Na ang buhay, alam naman natin, sir, na ngayon, sa panahon ngayon, mga binabangga ay mabibigat. Talagang ginagampanan niya na siya ay pinaglalaban niya ang kapwa Pilipino. Nakita naman niya na ngayon naghihirap dahil sa krisis na nangyayari sa buong bansa. Pero kung may krisis man, mayroong mga bagay na dapat pag-aralan para masiayos ang mamamayan. Ang akin nga rin katulad ng dati, dumaan na nga tayo sa malaking pagsubok, mga kababayan ko. Napakalaking pagsubok ang dinaanan natin. Noong panahon ng pandemic, dumaan tayo sa malaking pagsubok. Pero sa awa ng Diyos, dahil sa siguro, sa galing ng namumuno ng panahon iyon, nalusutan ng Pilipino ang nakaraang pandemic. Sana naman, ito na hindi pandemic pa. Ito'y problema ng kakapusan sa tawag dito, sa pangailangan natin sa crudo, sa gasolina. At ito naman talaga buti na nga lamang at meron pang supply. Ang mahirap ay wala ng supply. Kahit may pambili tayo at wala na magdi-deliver, patay tayo lahat nito. Tigil ang ating gobyerno. Pero bagamat ganon, sana hiling ko po sa mga nakakataas, dahil tigit sa ating Pangulo, na sana po naman ay gawa ng solusyon, hanapan ng solusyon ang dinaranas ng kapwa natin Pilipino. Ako po, kaya po ako'y narito ngayon, voluntaryo po akong pumunta. Bagamat po tayo ngayon ay pangkaraniwang mamaya na lamang, hindi po bilang politiko, kung hindi sigaw ng mga bawat Pilipino at susuporta sa ginagawa ng ating buting congressman. Kaya po tayo narito ngayon at nakikisa sa ating pinaglalaban. Ipinaglalaban natin ay ang ating karapatan na tayo ay sana'y kalingain ng nasa taas. Muli, pagpalay po tayo na may kapal sa ating lahat at itong ginagawa natin ito ay sana ay may magkaroon ng kinatnan sa inaharap. Muli po, salamat po at God bless po sa ating lahat. Thank you po. Maraming salamat po, Ex-Councilor Dennis Apacide. Ramdam na ramdam ng mamamayan ng Nasugbu ang inyo pong pagkalinga sa kanila. At iingan din naman po natin ang mensahe ng ating isa pang dating konsehal ng bayan, Roderick Cabral. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ano po? Katulad po na nabanggit ni Kunsel Dennis at ang iba ng Kunsel ay kami po ay nandito para sumuporta. Ano po? Hindi po ito panahon ng politika. Siguro naman po hindi lingid sa atin kung ano yung nangyayari sa ating bansa. Una po, talamak ang nakawan sa ating pamahalaan. Sadlak sa kahirapan ang ating mamamayan, lalo na ito pong pagpasok na kahirapan ng pagtaas ng presyo ng gasolina at ng langis. Andito po tayo para isa sa maging boses ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas na madinig. Hindi lamang dahil meron tayong congressman na tumitindig sa kapakanan ng ating mga kababayan, kung hindi para pakinggan ng mga nanunungkulan, pakinggan kung ano ang kailangan ng ating mga kababayan. Alam ko po
na si Congressman Leandro ay isinusulong ang pagbaba ng VAT. Ibaba ang VAT dahil ito ang isa sa nakikita natin na magiging solusyon para mapagaan at mapaginhawa ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Bukod pa po dito, siguro naman huwag tayo makalimot sa nangyayaring nakawan na talamak sa ating bansa. Dapat ito'y mapunta sa kapakanan ng ating mga kababayan, hindi sa bulsa ng iilan na ating mga pinagtitiwalaan. Sana po mga kababayan, kahit tayo sa unang distrito ay kukunti lamang sa ngayon, maging boses tayo na makita at madinig ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas ang ating pinaglalaban. Huwag po tayong magbigibingihan at huwag tayong manahimik sa panahon ngayon. Ito na ang panahon para madinig ng ating pamahalaan na sila ang may tungkulin at obligasyon para sa kanilang mga kababayan. Tayo po ang naglagay sa kanila at sana ang boses natin ay pakinggan din nila. Huwag lamang sana sa Kongreso ay isang tao lamang at titindig. Alam nila kung ano ang tama. Samahan nila. Huwag silang matakot. Dahil ang obligasyon nila ay dapat tungkulin at paglingkuran tayong mga mamamayan. Mga boss, Andito sila ni Joey. Nanalo sa
Perman. Yung mga gusto umabot ng perman dyan, lapit po kayo dito. Para po yung pangalan ay mailagay po dito sa singtay kami ng box. Yung mga gusto umabot ng perman dyan, pasok na po kayo dito. Nagkasapasa ng pasaya. Pwede rin po dito ka sa rin po meron pag-block. Mati pa na Cavite? Asa lang? Wala na kaya meron ako. Wala na pirma. Wala na bang pirma? Ito ba siguro meron ka na? Grabe dami tao. Pasok ka. Pumasok ako dyan dati. Nangungaw pa lang ako. Interview na din sa akin yung unaw ko. Sino to? Hi! Hi! Sino yan? Ba?
Magandang araw po. Nabasa po namin yung hindi na lang po natin. Okay, testing. 1, 2, 3. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Retired Brigadier General Sergio Garcia. Yan sa Advocate General po ang aking servisyo nung ako'y nasa servisyo. Kami po ay pawang membro ng United People's Initiative at kami po ay nagpunta dito sa Supreme Court upang makiusap, upang makisamo na yung mga nakapigil ng mga kaso ay maaari at umalisan lalo sa Nakikinig na po namin kanina, alas 11 ng tanghali, umaga. Mamasahin ko po sa inyo. Wala na, wala.